Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 3, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Hindi lamang dalawa ang suspect sa pagpaslang sa political vlogger na si Mima Alicia. Ayon sa pambansang pulisya, nasa 6 ang suspect kabilang ang 3 na aresto na ng mga otoridad. Alamin natin ang update sa balitang yan mula kay Lea Ilagan live. Lea, ano ang naging papel sa krimen niyang nadagdag na mga suspect? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Nadagdagan pa nga ang bilang ng mga suspect sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia. Ayon kay Northern Police District Director, Police Brigadier General Ben Liner Capili, 6 na kabuang bilang ng mga suspect sa krimen. Mula sa nasabing bilang, 3 na ang naaresto kabilang ang sinasabing middleman. Ang naging participation niya based doon sa investigation po namin at operational research, siya ang nagkumokontak ito kay Manolito. Siya yung nagbibigay ng nakikipag-communicate ng information at nagpadala ng pera, nakikipag-transact. Yun ang participation. Nasa 220,000 piso ang ibinayad sa mga suspect para patayin si Mima. Tuloy naman ang ginagawang manhunt operation ng mga pulis sa 3 at large kabilang ang mastermind. Gayunman, Ella, sinabi din ni PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr. na mayroon na silang pagkakakilanlan sa 2 sa 3 hindi pa nahuhuli. We're able to unmask and or name six culprits and or 6 personalities fully accounted from mastermind going to the gunman. And out of these 6, 5 were named and the 3 were arrested and or in custody, and were able to establish the motive. Lumalabas naman sa nagpapatuloy na investigasyon na personal na alitan at utang ang motibo sa krimen. Wala aniyang kinalaman sa trabaho nito bilang political vlogger ang nangyari sa pamaslang. Na-recover na rin ng PNP ang baril na ginamit ng mga suspect sa pagpaslang kay Mima. Base sa investigasyon ng pulisya, 10 beses na itong nagamit sa iba't ibang krimen. And we're able to present it already to the proper court, that is in Caloocan Prosecution Office on inquest proceeding. So this case is a solved one, including the Philippine National Police. Of course, the investigators didn't stop at the shooting, but were able to solve and all unmask and or solve not less than 10 cases that they have committed in the past. Sa ngayon, Ella, itinuturing ng case solved ng PNP ang pagpatay sa vlogger. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Ipadadala na ng National Bureau of Investigation ang subpoena para kina Congressman Leandro Lebiste at dating Congressman Jacinto Jing Paraas kaugnay ng umano'y tangkang honey trap at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Mula sa Maynila, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, kailan yung petsa na ipapatawag sina Congressman Lebiste at Jing Paraas? Aga ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, sa August 6 o sa darating na Huwebes ang petsa kung kailan nila ipinatatawag ito ngang sina Congressman Leandro Lebiste at dating Secretary Jing Paraas. Ngayong araw inaasahang maipapadala na ng NBI ang subpoena kina Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste at dating Presidential Advisor on Political Affairs at dating Negros Oriental 1st District Representative Jacinto Jing Paraas. Ito ay upang bigyang linaw ang naging partisipasyon ni na Congressman Lebiste at dating Secretary Paraas kaugnay ng umano'y tangkang pag-set up at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Nitong nakaraang linggo,
matapos ang isinagawang rescue operation ng NBI sa 5 babaeng biktima umano ng human trafficking ay lumitaw sa investigasyon na may tangka umanong iset up si Executive Secretary Ralph Recto. Ayon pa sa ehpe ng NBI, sa kabila ng sabpina ay hindi naman nangangahulugan na may kasalanan na sa batas sina Lebiste at Paras. Ang punto natin dito, kung anong ebidensya. So they're entitled to due process, no? So kailangan magpaliwanag sila. Yun naman yung proseso dapat ng batas eh. May binanggit, but we have to inform them na binanggit sila. And the part of the due process is the investigation. So I encourage them to participate. Aga kung sakali namang hindi magpunta sa tanggapan ng NBI sina Congressman Lebiste at dating Secretary Paras, ay dediretso na sila sa gagawing investigasyon kung ano yung hawak nilang ebidensya at saka yung mga darating pa na ebidensya. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Posible magbawas ng mga testigo ang House Prosecution Panel na ipipresenta para sa Article of Impeachment na confidential funds misuse, misappropriation at irregular liquidation. May ulat si Rosalie Coz. Hindi bababa sa 27 testigo ang panukalang maipresenta ng prosekusyon para sa Article of Impeachment na confidential funds misuse, misappropriations at irregular liquidation laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel Member at Manila 3rd District Representative Joel Chua, may posibilidad na mabawasan ang bilang na ito oras na matansya ng prosekusyon na nakapaglatag na ito ng matibay na ebidensya laban sa Vice Presidente. We have more or less mga 13 witnesses. So kung mas-shorten po namin yung proseso, let's say after presenting 8 or 9 witnesses, tingin namin solid na. So we can move on to the next article. Simula ngayong araw at bukas, August 3 at 4, ihaharap ng prosecution team ang dalawang kinatawan mula sa Commission on Audit o COA. Partikular na sina Roderick Wamil, dating State Auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Office o ICFAO, at Celine May Del Campo, kasalukuyang State Auditor ng COA ICFAO. Ito ay upang matukoy kung naaayon ba sa panuntunan ng paggamit ng daang milyong pisong halaga ng confidential funds ng OVP at DepEd. Ito po yung sumuri ng confidential fund kung saan po ginamit. So dito po, titingnan natin kung yung paggamit po ay nasa tama ayon sa circular, sa joint circular na inilabas kung paano gagamitin dapat yung confidential fund. Sa article na assassination plot, grave threats at inciting to sedition, mula sa 10 testigo, 3 testigo lang ang iprenesenta ng prosekusyon. Oras namang matapos ng prosekusyon ang presentation ng witnesses at evidence nito sa lahat ng articles of impeachment, ang defense naman ang maglalatag ng kanilang mga testigo at ebidensya sa lahat ng articles. At saka pa lamang magbobotohan ang senator judges sa conviction o acquittal ni VP Duterte. Ipepresenta muna ng prosecution yung 4 na article. Kung hindi po, unless, of course, meron po kaming i-waive na isang article. Kunwari, 1 o 2. Sa tingin namin, pagkatapos i-presenta yung 2, matibay na, pupunta na po tayo sa defense. Pagkatapos po magpresenta ng defense sa 3 o 4 na article na aming pinresenta, saka pa lamang po magbubutuhan ang mga senator judges kada article. Kahit isang article lamang ang makakuha ng kinakailangang bilang ng boto o 2/3 ng senator judges, sapat para makonvict o mapatunayang may sala si VP Duterte. Mangangahulugan ito ng pagkatanggal nito sa pwesto at perpetual disqualification sa paghawak ng pampublikong posisyon. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Hindi pa rin natatapos ang patutsadahan nina Senator Panfilo Ping Lacson at Senator Alan Peter Cayetano sa social media. Kaugnay pa rin ng umano'y pagkakaroon ng ghost projects sa Taguig City. May report si Jed Neresina. Hinimok ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Panfilo Ping Lacson na personal na magtungo sa Taguig City upang makitang direkta ang mga proyekto sa halip na umasa lamang sa mga dokumento at litrato. Ang imbitasyon ay matapos ibunyag ni Senator Lacson na batay umano sa hindi bababa sa 5 case studies ng kanyang grupo, lumalabas na may irregularidad umano sa ilang infrastructure projects sa lungsod. Kabilang dito ang paulit-ulit na paggamit ng iisang larawan para sa billing at koleksyon ng pondo, kung saan binabago lamang umano ang mga petsa at ilang detalye habang nananatiling magkapareho ang Department of Public Works and Highways o DPWH geotagging data. I will continue to invite not only Senator Lacson, not only his staff, but everyone. Iba kasi yung sa papel-papel, iba yung sa picture-picture. Tignan nyo yung budget, pumunta kayo sa lugar, makikita nyo yung nandyan talaga yung project at magaganda. Agad namang sinagot ni Senator Lacson ang paanyaya ng kapwa niya senador. Ayon sa dating Blue Ribbon Chairman, maaari naman siyang pumunta sa Taguig City kapag maayos nang naipatutupad at malinis na sa korupsyon ang flood control program doon. Biro pa ng senador, ayaw niyang malunod sa baha dahil matagal na siyang hindi nakakapag-practice ng swimming. Hindi naman ito pinalampas ni Senator Cayetano. Aniya, sakaling magtungo roon ang kapwa niya senador, ay hindi ito malulunod sa baha kundi sa mismong katotohanan. So sabi ko, pumunta na lang siya or kung sino man gustong pumunta para makita, di ba, apples to apples talaga. Ito yung pondo, ito yung project. Eh ang sagot niya sa kana kasi hindi daw siya nagpa-practice mag-swimming, baka daw malunod siya sa baha. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha sa Taguig, malulunod ka sa katotohanan. Yan ha, pagpanay kasinungalingan ang nakakalunod yung katotohanan. Bukod dito, iginiit pa ng minority leader na malaki na ang ipinagbago at bumuti ang sitwasyon sa pagbaha sa Taguig sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. Hindi ka malulunod sa baha dito. I mean, barring 10 days of rain or an extraordinary rainfall na may mabara. Kasi kahit pa paano, compared to the other Metro Manila cities, flash flood or certain areas na lang po. But I continue to invite everyone, see the beauty of Taguig. Sa kabila ng patuloy na palitan ng pasaring ng 2 senador, kinumpirma na ni Ombudsman Crispin Remulla noong Biyernes, July 31 na natanggap na nila ang mga dokumentong may kaugnayan sa infrastructure project sa Taguig City. Ayon kay Ombudsman Remulla, kasalukuyan na nilang sinusuri ang mga nasabing ebidensya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nagpasok ng plea si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang kasong nakabinbin sa 1st Division ng Sandigan Bayan na may kaugnayan sa paglabag sa Presidential Decree o PD No. 49 hinggil sa pagbabawal sa isang opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Samantala, not guilty plea ang tugon ng kapwa-akusado ng senador na si Aristel Viray. Makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, bakit hindi nagpasok ng kanyang plea si Senator Marcoleta at mayroon ba siyang pending na petisyon sa korte? Magandang tanghali, Ella. Yan nga ang naging dahilan. No? May pending motion o petition si Senator Rodante Marcoleta sa Korte Suprema kung kaya't hindi siya naghain ng plea kanina nang siya ay basahan ng sakdal o nagkaroon ng arraignment sa kanyang kasong may paglabag sa Presidential Decree No. 46. Formal nang binasahan ng sakdal si Senator Rodante Marcoleta ng 1st Division ng Sandigan Bayan sa kasong paglabag sa Presidential Decree o PD No. 46. Ito ay kaugnay sa pagtanggap ng senador ng 20 million pesos mula sa negosyanteng si Aristel Viray noong 2025 elections. Tumanggi ang mambabatas na magpasok ng plea sa hukuman.
kaya ang Sandigan Bayan na ang nag-enter ng not guilty plea para sa mambabatas. Paliwanag ng abogado ni Marcoleta, may nakabinbin pa silang petisyon sa Korte Suprema. Kinwestiyon ng mambabatas ang resolusyon ng Office of the Ombudsman na kasuhan ang senador ng plunder at paglabag sa PD number 46. Basically, we are challenging the resolution of the Sandigan Bayan. Resolution of what po, Attorney? The Ombudsman. Ombudsman. Dagdag pa ng kanyang abogado na si Attorney Moises Tolentino Jr., pinapawalang bisa nila ang desisyon ng Ombudsman. Samantala, nagpasok naman ng not guilty plea ang kapwa-akusado ni Marcoleta na si Aristotle Viray sa kasong paglabag sa PD 46. Dinagdaan ng hukuman ang preliminary conference sa August 11 hanggang 13. Samantala, tinakda naman ng Sandigan Bayan 1st Division sa PD 46 kina Marcoleta at Viray sa darating na September 7. Yan ang ating update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Duda si Ombudsman Crispin Remulla sa pagpayag ng Sandigan Bayan sa pagpiyansa ni former Senator Bong Revilla Jr. kaugnay ng kanyang kasong malversation through falsification of public documents. Lalo na, denied naman ang bail petition ng lahat ng kanyang kapwa-akusado. Narito ang ulat ni Evan Alvarez. Inaasahan na umano ni Ombudsman Crispin Remulla na mapapagbigyan ng bail petition ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa kasong malversation through falsification of public documents. Sa kanyang radio show nitong Sabado, sinabi ng Ombudsman na mukhang trinabaho ang naturang court ruling sa Sandigan Bayan. Ngunit naging eye-opener umano ito sa kanila para lalong pagsikapan ng laban kontra korupsyon. Simula nang umupo si Ombudsman Remulla sa posisyon noong nakaraang taon, itinaas na nila ang standard sa reasonable certainty of conviction bago maghain ng mga kaso sa hukuman. Gayunman, sinabi nito na kalahati lamang ito ng kabuuang trabaho dahil mahalaga rin ang papel na ginagampanan ng mga husgado upang mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Ayon kay Ombudsman Remulla, makikipagpulong siya kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gasmundo patungkol rito. Sangkot si Revilla sa flood control scandal bilang umano'y proponent sa maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Nakapagpiyansa ito nitong Biyernes, July 31 sa halagang 1 million pesos, habang denied naman ang bail petition ng lahat ng kanyang kapwa-akusado mula sa Bulacan 1st District Engineering Office, gaya ni Bryce Hernandez at JP Mendoza. Samantala, ipinaalala rin ni Ombudsman Remulla na bukod sa flood control scandal, mayroon pang hindi naaareglong kaso si former Senator Revilla sa Sandigan Bayan. Anya, 123 million pesos pa umano ang hindi nito naiisauli kahit absuelto na sa PDAF scam. Tinutukoy ng Ombudsman ang 2018 desisyon ng Sandigan Bayan kung saan napawalang sala si Revilla sa kasong plunder, ngunit pinagbabayad ng 124.5 million pesos na civil damages sa National Treasury. Guilty naman ang hatol sa kanyang mga kapwa-akusado na si Janet Lim Napoles at kanyang dating Chief of Staff na si Richard Cambe. Ayon kay Ombudsman Remulla, bahagi lamang ng mas malaking laban ang granted bail petition ni Revilla, ngunit lalo lamang anya nitong pinaiigting ang kanilang pagsisikap na labanan ang katiwalian. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humarap sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang dating State Auditor ng Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO. Sa pagpapatuloy ito ng pagtalakay sa alegasyong confidential funds misuse, misappropriation at irregular liquidation ng tanggapan ng Vice Presidente at Department of Education nang ito pa ang kalihim ng kagawaran. Mula sa Senado, may live report si Rosalie Coz live. Rosalie, ano na ang pinakamalaking detalye sa testimonya ng dating COA State Auditor?
ng House Prosecution Team yung ikatlo nilang testigo para sa confidential funds misuse, misappropriation at irregular liquidation laban kay Vice President Sara Duterte araw ng Lunes, August 3. Ito ay ang dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO na si Robert Mawil, 34 years old. Ang ICFAO ay nasa ilalim ng tanggapan ng chairperson ng COA na responsable sa post-audit ng liquidation ng confidential at intelligence funds ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, national government agencies, government-owned and controlled corporations at local government units. Si Mawil umano ang mag-a-identify sa particular na exhibits o documentary evidence kabilang ng acknowledgement receipt sa liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President mula 2022 hanggang 2023 at Department of Education sa taong 2023. Si Mawil din ang nakapansin ng kulang-kulang umanong documents na sinumite ng OVP at DepEd kaugnay ng liquidation ng confidential funds. Samantala, gumugol ng 45 minutes yung recess kanina sa pagliti sa pagtukoy ng mga dokumentong for stipulation ng defense at prosecution teams para sa ika-11 araw ng paglilitis kay Vice President Duterte. Ayon kay Counsel for the Prosecutors of the House of Representatives na si Attorney Lorna Capunan, mayroon silang 15 kahon na may nakasulat na confidential funds. Naglalaman ito ng mga documentary evidence para sa article of impeachment na confidential funds misuse, misappropriation at irregular liquidation. Samantala, sa isinasagawang direct examination ni Attorney Capunan kay Mawil ay inisa-isa nito yung mga dapat lang paggamitan ng confidential at intelligence funds batay sa nakasaad sa Joint Circular ng Commission on Audit at Department of Education 2015-01. At sa 11 taon din ni Mawil sa ICFAO, binanggit nito na tanging sa termino lang ni Pangulong o ni Vice President Duterte ito nakapag-audit ng confidential funds dahil wala anyang confidential funds sa ilalim ng termino ng dating Vice President na sina Leni Robredo at Jejomar Binay. Nagpahayag naman ng kahandaan itong Defense Counsel ni Vice President Duterte na si Attorney Michael Poa na magsagawa ng cross-examination kay Mawil. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosa Licoz. Isinusulong ngayon ng isang mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na magbibigay ng tax relief sa mga maliliit na negosyante sa bansa. Makibalita tayo kay Ivan Alvarez live. Evan, ano yung buwis, ang balak tapyasin batay sa panukalang yan? Aga dito sa isinusulong na panukalang batas sa batasang pambansa, wag na raw kuhaan ng buwis yung mga kino-consider na small o micro businesses ng tinatawag na Minimum Corporate Income Tax o MCIT. Nakahain ngayon sa Kamara ang House Bill number 10464 ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro. Sa ilalim ng panukala, simula Enero 1, 2027, hindi na saklaw ng 2% minimum corporate income tax o MCIT ang mga micro at small corporations. Ayon kay Congressman Teodoro, mahalagang suportahan ang maliliit na negosyo dahil sila ang nagbibigay ng trabaho, nagpapalago ng ekonomiya at tumutulong sa pag-unlad ng mga lokal na komunidad sa bansa. Kaya dapat anyang matiyak ng gobyerno na ang mga umiiral na tax policies ay para sa ikauunlad ng mga ito at hindi karagdagang pasanin para sa mga namumuhunan. Sa ilalim ng kasalukuyang National Internal Revenue Code, ipinapataw ang 2% MCIT batay sa gross corporate income ng mga korporasyon upang makatulong sa pagpupondo ng mga serbisyong pampubliko ng pamahalaan. Ngunit diit ng mambabatas, nagiging dagdag na pasanin ito lalo na sa mga negosyong mababa pa ang kita o patuloy na bumabangon mula sa mga hamong pang-ekonomiya. Layunin ng panukala na mabigyan ng fiscal relief ang maliliit na korporasyon upang magamit ang kanilang kita sa pagpapalawak ng negosyo, pagpapataas ng produktibidad at pagpapanatili ng trabaho maging pagpapalakas ng kanilang kakayahang makipagkompetensya sa merkado. Aga umaasa naman si Representative Teodoro na maiisaalang-alang at agad na maiipasa itong kanyang panukalang batas. Alinsunod pa rin ito sa economic directives ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong kanyang nakaraang State of the Nation Address o SONA. Yan muna ang update mula rito sa Batasang Pambansa. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez.
Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang CNews. Nanawagan ng pakikiisa ang Commission on Elections o COMELEC sa mga residente ng Bangsamoro Region na makiisa sa darating na parliamentary elections sa Setyembre. Nais ng komisyon na magkaroon ng mataas na voter turnout sa nasabing halalan. May report si Dante Amento. Kailangan ang mataas na partisipasyon ng mga residente sa Bangsamoro Region para sa nalalapit na parliamentary election. Ito ang binigyang diin ng Commission on Elections o COMELEC upang matiyak nila na maririnig ang boses ng mamamayan sa BARM. Nanawagan ng COMELEC sa mga residente sa rehiyon na makiisa sa pagboto sa darating na September 14 para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election. Ipinaliwanag ng komisyon ang kahalagahan ng pakikiisa sa halalan upang hindi nila mabaliwala ang 4 na dekadang pakikibaka ng mga residente kung saan marami ang nagbuwis ng buhay at nawalan ng tirahan para lamang makamit ang inaasam na pagbabago. Ang ating pong pagnanais ang 4 na dekadang ipinaglaban, madami pong nawalan ng buhay, nawalan ng tirahan, nawalan ng pamilya. Kung napakaliit na porsyento lang ang boboto sa araw ng halalan dito sa Bangsamoro. Ilang beses pong na-reset, hindi natuloy ang eleksyon natin dito. Pagkatapos, ang boboto lang ay kokonti. Ayon sa COMELEC, ang BARM election ay hindi lamang isang ordinaryong araw, kundi isang araw ng kalayaan at araw ng kasaysayan para sa buong rehiyon. Samantala, ipinagmalaki rin ng komisyon ang paggamit ng mga makabagong makina sa darating na BARM election. Dahil sa modernisasyong ito, inaasahang sa loob lamang ng ilang minuto hanggang 1 oras, matapos ang botohan sa ganap na ikapito ng gabi, ay malalaman na kung sino ang mga nanalong kandidato sa bawat distrito. Ang pagboto sa darating September 14 ay sa pamamagitan ng mga makina. Ginagaransya ni COMELEC, wala pang 1 oras sa araw ng eleksyon. Pagkatapos ng magsasara ng botohan ng alas 7 ng gabi, alam nyo na kung sino mga nanalo. Wala pang 1 oras yan. Sa kasalukuyan, puspusa na ang pakikipagtulungan ng COMELEC sa iba't ibang sektor tulad ng PNP, AFP at Coast Guard, mga guro at mga civil society organizations upang matiyak ang isang maayos at mapayapang BARM election. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Binigyan linaw ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang tungkol sa kanyang naging pahayag nang tanungin siya sa kanyang reaksyon hinggil sa ilang halal na opisyal na umano'y tila pumapanig sa China sa gitna ng mga insidente ng pangaharas sa West Philippine Sea. Narito ang ulat ni Ryan Lacanlale. Ipinaliwanag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang kanyang naging pahayag sa kapihan sa Manila Bay noong July 29 ay nakabatay sa umiiral na batas at sa tungkulin ng bawat lingkod bayan na sundin ito. Kasunod ito ng tanong hinggil sa reaksyon niya sa ilang halal na opisyal na umano'y tila pumapanig sa China sa gitna ng mga insidente ng panghaharas sa West Philippine Sea. Sa naturang press conference, sinabi ni Secretary Teodoro na ang Administrative Order No. 29 Series of 2012 ay nagtatakda sa paggamit ng pangalang West Philippine Sea ay ipinalabas alinsunod sa umiiral na batas at bahagi ng batas ng bansa. Ayon sa kalihim, ang lahat ng opisyal ng pamahalaan ay nanumpang ipagtanggol ang konstitusyon, mga batas at mga legal na kautusan ng gobyerno. Aniya, kung hindi kayang sundin ang mga ito, maaaring questionin ang legalidad ng naturang patakaran sa Korte Suprema o kaya'y magbitiw sa pwesto. Ang West Philippine Sea ay parte ng batas natin. Gawa ng meron tayong Baselines Act at saka ito ay administrative order ng ating Pangulo noong panahon na yun. Administrative order. On what? On the naming of the West Philippine Sea. Okay. And that also subsumes everything. Our position on the arbitral award, our position on everything. Kung ikaw ay nanunungkulan sa gobyerno, you are sworn to uphold ang ating saligang batas, mga batas at pangareglamento at administrative issuances. Kung hindi nila matupad ito, either magbitaw na lang sila or
questionin nila na illegal ito sa Korte Suprema para magkaalaman at makita ng taong bayan ang tunay na pakay nila. Kung talagang tingin nila illegal or ito ay konbinyenteng dahilan lamang. Sa isang official statement, nilinaw ng kalihim na ang kanyang pahayag tungkol sa pagbibitiw ng isang opisyal ay hindi dapat ibatay lamang sa paniniwala, kundi sa paglabag sa batas o regulasyon. Ayon kay Secretary Teodoro, ang pagbibitiw ay nagiging opsyon lamang kung ang isang opisyal ay hindi kayang gampanan ng sinumpaang tungkulin na itaguyod at sundin ang umiiral na batas. Binigyang diin rin nito na mas mahalaga ang usaping ito ngayon dahil naghain na ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ng aplikasyon sa United Nations para sa Extended Continental Shelves na sumasaklaw sa katubigang nakapalibot sa Bajo de Masinloc na bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, kung may mga opisyal na hindi sumusuporta sa posisyon ng Pilipinas, dapat nilang ipahayag ito ng malinaw at panagutan ang magiging pagtingin sa kasaysayan sa kanilang paninindigan. Tinuligsa rin ni Secretary Teodoro ang pagkalat ng fake news at mga headline na anyay nagbaluktot sa kanyang pahayag. Hinimok niya ang publiko na basahin at unawain ang kabuuan ng kanyang naging paglilinaw sa halip na umasa lamang sa mga pamagat ng balita. Muling iginiit ni Defense Secretary Teodoro na ang bawat lingkod bayan ay may pananagutang itaguyod ang batas at ang pambansang interes. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaalis na ng Pearl Harbor sa Hawaii ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard at pabalik na ng Pilipinas. Ito ay matapos ang isang buwan na pakikiisa nito sa Rim of the Pacific o RIMPAC Exercises 2026. Para sa PCG, isang kasaysayan ang paglahok ng Pilipinas sa RIMPAC 2026 na siyang pinakamalaking international maritime exercise sa mundo. Sakop ng serbisyo ng Employees Compensation Program ang mga delivery riders, ride-hailing operators at Transport Network Vehicle o TNVS drivers ayon sa paalala ng Department of Labor and Employment o DOLE. Sa ilalim nito, maaari sila makakuha ng benepisyo para sa job-related sickness, accidental injury at disability na nakuha dahil sa trabaho. Ayon sa DOLE, simula September 2020, ay extended ang EASY program para sa mga self-employed na miyembro ng Social Security System. Hinihikayat ng DOLE ang mga self-employed platform workers na reviewin ang kanilang eligibility at i-avail ang mga benepisyong para sa kanila. Inaasahang magpapatupad ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis simula bukas, August 4. Batay sa inisyal na pagtaya, maaaring magkaroon ng bawas na 50 sentimos hanggang piso kada litro sa presyo ng diesel at gasolina, habang posibleng bumaba ng piso at 50 sentimos hanggang 2 piso ang kada litro ng kerosene. Ang panibagong adjustment ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Samantala, tataas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong Agosto, batay sa anunsyo ng Regasco. Simula ngayong August 3, magkakaroon ng dagdag na 2 piso at 50 sentimos na nangangahulugan dagdag na 27 pesos and 50 centavos na taas presyo sa kada 11 kilogram ng regular na tangke. Nauna nang nag-anunsyo ang Petron at Soleil ng 3 piso kada kilo na dagdag sa presyo ng LPG na ipinatutupad ngayong buwan. Nagsagawa ng kilos protesta ang ilang grupo kaugnay ng hinihiling na taas pasahe para sa mga pampasaherong jeep at ilan pang public utility vehicle. Kasabay ito ng pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga petisyon para sa taas pasahe sa pampublikong sasakyan. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Katapan Jr. Live. Asher, magkano ba ang hiling na dagdag pasahe ng mga jeep at ilang PUV at
may pag-asa ba na ito ay maaprubahan? Piso, 5 at 10 pisong karagdagan sa singil sa minimum fare ang nakabimbing petisyon na dinidinig sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Petisyon nito mula sa mga transport group. Kabilang na dyan yung Manibela, Pasang Mazda, Piston at iba pa. Ito ay para sa operasyon ng mga Public Utility Vehicle o PUV, partikular na ang mga pampasaherong jeep, UV Express, motorcycles, taxi at mga taxi. Nananawagan ang mga tsuper, operator at mga kooperatiba ng mga PUV sa harap ng tanggapan ng LTFRB. Nais nilang aprubahan na ng gobyerno ang mga petisyon sa taas pasahe sa gitna ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Kung hindi nila ito aaprubahan agad ay mapipilitan nila silang magtigil pasada dahil hindi na rin nila kinakaya ang mga gastusin sa kanilang mga operasyon. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, kailangan pang pag-aralan ng mga petisyon sa dagdag singil sa pasahe. Wala pa nila silang mga datos para suportahan ang mga hiling na taas pasahe sa mga PUV. Kailangan pa nilang kunin ang mga datos mula sa iba't ibang kaukulang ahensya ng pamahalaan. Pangunahin na ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Pansamantala, pinag-aaralan ng LTFRB ang pagrerekomenda ng provisional fare increase o pansamantalang dagdag singil sa pasahe. Umaabot ito ng piso hanggang 10 piso, depende sa ruta at uri ng PUV. Habang pinag-aaralan din ng ahensya ang pagbibigay ng mas mataas na fuel subsidy na umaabot hanggang 20 pesos kada litro ng diesel sa mga PUV. Posible niyang umabot pa ng 1 linggo o higit pa bago maglabas ng desisyon para sa mga ito ang ahensya. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Muling ilalagay sa yellow alert status ang Visayas Grid ngayong araw, August 3. Base sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, magsisimula ito mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa ngayon, nasa 2,478 megawatts ang available capacity ng grid, habang nasa 2,327 naman ang peak demand nito. Bunsod ito ng persahang outages ng ilang mga planta at ng emergency shutdown ng TPC coal plant kahapon. Handang sumunod ang Meralco sa kautusan ng Energy Regulatory Commission. Ito ang tiniyak ng electric company matapos na utusan ng ahensya na isauli ang kabuang 9.5 billion pesos sa mga customer dahil sa sobrang nakolekta sa singil sa kuryente noong 2025. Batay sa desisyon ng ERC, katumbas ito ng nasa 0.3449 centavos kada kilowatt hour na ibabawas sa bill ng mga customer sa loob ng 6 na buwan na inaasahang magsisimula sa susunod na billing cycle. Ayon sa komisyon, kailangang ihiwalay ang item ng refund sa bill ng kuryente na matatanggap ng consumer. Inanunsyo ni President Donald Trump ang pagkakansela ng isang nakatakdang pag-atake sa Iran. Ayon kay Trump, nakahanda ang Estados Unidos sa isang malakas at malawakang pag-atake sa Iran. Ngunit dahil sa hiling mismo ng Iran at ng ilang kaalyadong bansa sa gitnang silangan, pinili niyang ipagpaliban ang opensiba. Ang hiling ay nakaugnay sa isang posibleng kasunduan na magbubunsod ng pagbukas ng Hormuz Strait at pagtatapos ng nuclear threat ng Iran. Binigyan diin ni Trump na ang pagkansela ng pag-atake ay para sa benepisyo ng buong mundo. 5 ang kumpirmadong nasawi at 41 ang nananatiling missing matapos magkaroon ng sunog sa isang passenger ferry malapit sa Madura Island, Indonesia nitong linggo. Ayon sa Indonesia Search and Rescue Agency, may 271 na pasahero at crew ang nasa loob ng ferry nang sumiklab ang sunog. Pagsapit ng hapon, 225 katao na ang nailigtas habang patuloy ang malawakang paghahanap sa mga hindi pa nakikita.
Ang ferry ay bumiyahe mula Surabaya patungong Makassar nang magkaroon ng sunog malapit sa northeastern coast ng Java. Agad namang nag-deploy ng ilang rescue vessels upang maghanap sa karagatan at masiguro ang kaligtasan ng lahat ng nasa sasakyang pandagat. Sa ngayon, hindi pa natutukoy ang sanhi ng sunog. Patuloy ang search and rescue operations sa apektadong lugar. Nagsagawa ng makasaysayang foreign exchange actions ang Estados Unidos. Inahayag ni US President Donald Trump na binili ng Amerika ang Japanese yen sa kauna-unahang pagkakataon sa mahigit isang dekada bilang signal of friendship sa Japan. Ang bilateral intervention na ito ay naglalayong palakasin ang yen na bumaba sa 40-year low kontra sa dolyar. Ayon kay Trump, naglabas ng ulat ang Financial Times na ang Federal Reserve Bank of New York ay nagbenta ng euros para sa yen sa ngalan ng US Treasury Department. Binigyan din ni Trump na ang suporta sa yen ay maganda para sa world economy. Kasunod dito, inihayag ni Treasury Secretary Scott Bessent na nagsanib puwersa ang US at Japan sa pagkilos laban sa disorderly yen movements. Sa mensahe ng US official, iginiit nito na hindi mag-aatubili ang Estados Unidos na makibahagi sa anumang joint intervention na tulad nito sa hinaharap. Target na muling buksan sa pagdiriwang ng Baguio City Day ang Burnham Lake matapos ang isinagawang rehabilitasyon. Kasabay nito, mga bagong bangka ang ihahanda upang masiguro ang kaligtasan at mas magandang karanasan ng mga turista. May report si Grace Doctolero. Ang percentage ng water niya ngayon is nasa 50% na. Sana may dumating pang 2 bagyo. Huwag sana yung nakakasirang bagyo. Pero we want more rains para malagyan ng tubig. Yung mga bagong mga boats, marami nang dumating imported na boats nandun lang sa Manila. Target ng pamahalang lungsod na muling buksan ang Burnham Lake sa pagdiriwang ng Baguio Day sa September 1. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, nangangalahati pa lamang ang tubig sa lawa kaya umaasa pa ang lungsod na madaragdagan ito ng ulan bago ang nakatagdang muling pagbubukas nito sa publiko. Isinara ang Burnham Lake noong October 2025 bilang bahagi ng rehabilitation sa ilalim ng Burnham Park Master Plan. Kabilang sa mga ginagawang pagbabago ang paglilinis at pagpapalalim ng lawa, pagpapatibay ng mga gilid nito, paggawa ng bagong dock, view deck, retaining wall at pagpapaganda ng mga pasilidad sa paligid ng lawa. Pinupondahan ito ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Kasabay ng muling pagbubukas ng lawa, papalitan din ang mga lumang bangka ng mga bagong watercraft. Giit ni Magalong, hindi na niya papayagan ang mga lumang bangka at dapat makipagtulungan ang mga operator sa mga bagong alituntunin ng pamahalang lungsod. Baga parang sa bumili ka ng bagong sapatos, syempre kailangan mo rin ng bagong medyas. Diba? Hindi naman pwedeng punit-punit yung medyas. Gusto natin mag-enjoy yung mga tao dyan, kailangan maayos lahat at safe yung mga watercraft. Positibo naman ang reaksyon ng ilang turista sa mga pagbabagong ginagawa sa Burnham Lake. Oo, Mas maganda that's good. Kasi the more na yung nagiging maayos yung mga bangka, nakaka-entice siya ng mga tao. So, more tourism, yung more people ang pupunta dito, talagang magugustuhan nila to. Ayon kay Razo, bagamat hindi pa sila nakasakay sa mga bangka dahil sa rehabilitation, naniniwala siyang mas makakahikayat na mga bisita ang mga pagbabagong ginagawa sa Burnham Lake. Samantala, umaasa rin ang isa pang turista na muling makabalik sa Baguio upang maranasan ang boating sa oras na muling magbukas ang lawa. Bumalik kami dito, baka sakali. Nahanap namin para makuna ng picture Hinanap niya yung bangka Hinanap niya yung bangka Target ng pamahalang lungsod na makumpleto ang mga natitirang gawain sa rehabilitation
bago ang pagdiriwang ng Baguio Day upang muling ma-enjoy ng mga residente at turista ang isa sa pinakakilalang atraksyon ng lungsod. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinuspinde ang ilang biyahe sa Aurora at may kalsada naman sa Cordillera na may limitasyon sa pagdaan dahil sa epekto ng Tropical Depression Luis. Nagpatupad naman ng suspensyon ng klase sa ilang bayan sa Isabela at Quirino. Nagbabalik si Grace Doctolero live. Grace, kumusta ang lagay ng panahon dyan sa Cordillera? Yes, Ella, may pabugso-bugsong mga pag-ulan at maulap ngayon dito sa Baguio City. Samantala, may mga ilang restriksyon sa biyahe dahil sa epekto nga ng masamang panahon sa Aurora ay suspension din sa ilang sea travel habang sa Cordillera ay mga kalsada at tulay na may limitasyon din sa pagdaan. Sa Aurora Province, hindi muna madaraanan ng mga light vehicle ang spillway sa Barangay Dianed, Dipaculao dahil sa pagtaas ng tubig. Pansamantala naman na sinuspindi ng Coast Guard Station Aurora ang paglalayag ng mga maliliit na sasakyang pandagat dahil sa maalong karagatan na may taas na alon na umaabot sa 2 metro. Pinayuhan ang mga motorista, mangingisda, boat operators at mga biyahero na sumunod sa mga abiso ng mga autoridad at iwasan ang mga delikadong lugar habang masama ang panahon. Samantala, sa Cordillera, ilang national roads at tulay ang nananatiling may limitasyon sa pagdaan ayon sa DPWH Car Road Advisory. Sa Apayao, tanging light vehicles lamang ang pinapayagang dumaan sa Bunot Bridge 2, Ayayao Bridge, Sugok Bridge at Putol Bridge. May mga bahagi rin ng kalsada sa Kalanasan Putol at Flora 1-lane passable lamang. Sa Benguet, automatikong isinasara ang Baguio-Itogon Road sa panahon ng malakas na ulan, habang 1-lane passable naman ang Pico Bridge number 2. Sa Ifugao, 1-lane passable ang Banawe-Hongduan-Benguet Boundary Road. Sa Kalinga naman, hanggang 5 tonelada lamang ang pinapayagang dumaan sa Makilo-Bailey Bridge at Aliog Bridge. Sa Mountain Province, open-closed situation naman ang Junction Talubin-Barlig-Calacad Road dahil sa kondisyon ng dalisdis sa lugar. Pinapayuhan ng DPWH car ang mga motorista na magminor ng takbo, sumunod sa mga traffic signage at suriin ang pinakabagong road advisory bago bumiyahe. Samantala, sa Isabela Province, suspindido ang klase sa lahat ng antas sa mga bayan ng San Agustin, Aurora at Angadanan. Sa Nagtipunan, Quirino naman, walang klase mula kindergarten hanggang grade 12 sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Hindi rin madaraanan patuloy naman ang samantala batay sa Alright, maraming salamat, Grace Doctolero. Patuloy na nagdadala ng pag-ulan ang Tropical Depression Luis sa malaking bahagi ng Luzon. Sa ngayon, nakataas ang signal number 1 sa mga lalawigan sa Northern Luzon. Samantala, may binabantayan ding bagyo ang Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang iba pang detalye ng unat panahon mula sa weather forecaster ng Pag-asa na si Shermaine Varela. Kumikilos nga yan ngayon pa-northward o pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, nagdadala na nga yan ng mga pag-ulan, especially sa malaking bahagi ng Luzon at malalakas na hangin, particularly na nga dito sa may parte ng Aurora. Samantalang habagat naman ang siyang umiiral dito sa may bahagi ng Iloilo, Antique, Guimaras at Negros Occidental.
At sa nakikita din po natin sa ating satellite, yung sentro po ni Bagyong Luis ay nandito sa karagatan, ngunit yung lokasyon ng kanyang makakapal na kaulapan ay nasa kanlurang bahagi. Dala po kasi yan ng epekto nitong pagsagi or perpendicular direction ng northwestward na hangin galing kay Bagyong Luis dito tumatama sa may coastline o perpendicular to coastline dito sa may bahagi ng Pangasinan. Kaya mostly yung malalakas po natin na kaulapan ay nandito sa may parte nga ng Pangasinan as well as most parts ng Central Luzon. Samantala, meron naman tayong isa pang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na si Typhoon Dolphin. At huli nga yung namataan sa layong 2,735 km east-northeast ng extreme northern Luzon. At may taglay na lakas ng hangin na maabot ng 155 km per hour malapit sa sentro at pagbugso pa ng maabot hanggang 190 km per hour. At patuloy na kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa mga susunod na araw, inaasahan natin na patuloy yung pagkilos pa west-northwestward at hindi natin inaalis yung posibilidad na maaari yang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit, mababa naman yung chance na maglandfall at kung papasok man, more on dito lang sa may northern periphery ng ating PAR. Ngunit, wala itong direktang epekto sa alimang bahagi ng ating bansa. Ngunit expect natin sa mga susunod na araw, pagkawala nga nitong si Bagyong Luis, ay maaari niyang i-intensify ang ating habagat. At base naman sa latest forecast track ng Pag-asa, inaasahan nga natin na ngayon, pa-northward yung takbo ng ating bagyo, pero sa mga susunod na oras, more on magno-northwestward na yung kanyang tatahaking direksyon. At hindi natin inaalis yung posibilidad ng pag-landfall, particularly na nga sa pagitan ng Cagayan-Isabela area, mamayang gabi yan o bukas ng madaling araw. Pagsapit nga ng kinabukasan, nakikitaan na nga natin na yung recurving scenario nito o pagkilos nito pa northeastward dahil sa impluensya at interaksyon nito sa bagyo na si Tropical Cyclone Dolphin sa labas ng ating PAR. At inaasahan na nga natin na pagsapit ng Miyerkules ay posible na nga yung humina at maging isang low pressure area at o maging isang parte na nga ng trough ng bagyong Dolphin at maging parte ng lokasyon nito. At dahil nga po sa nakita natin na scenario, nagtaas tayo ng wind signal number 1 dito sa may central and eastern portions ng Cagayan, Isabela, Quirino, eastern and southern portions ng Apayao, maging sa may eastern portion ng Kalinga. Kasama din dyan ang eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, at northern portion ng Aurora. Ngayon, ano bang i-expect natin sa paglakas ng hangin sa mga areas na may nakataas na wind signal? Base po sa ating impact-based forecast, inaasahan natin na yung mga areas under wind signal ay meron lamang minimal impact. Ibig sabihin ng minimal impact ay meron itong slight disruption sa ating day-to-day activities as well as minimum impact din sa ating mga kabahayan, transportasyon, maging sa ating mga pananim o agriculture sector. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit, Kapitulo 34, versikulo 18 na nagsasabi, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at iniligtas ang mga may pagsisising diwa. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.